Hello sa inyo mga kapobre. Kamusta kayong lahat? Ang lamig ngayon dito sa Canada. -3 ngayon and medyo umuulan. Kumuha nga pala ako ng parcel ko. Pinick up ko siya sa Papis. So 2 days ko siyang hinintay. I-unbox natin to. Samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo kung anong nasa loob ng box na to. Ayan, makikita nyo medyo hazardous siyang nasa loob. May battery siyang kasama. So, tingnan natin. Actually, may 2 pang remaining na hinihintay ako. Siguro by Monday dadating na siya. So, pero ito yung nakuha. Hindi ko alam kung 5 ba to or 4. Hey Google, what's the weather today? Today in Smoky Lake, there will be light rain, with a forecasted high of 9 and a low of -1. Right now, it's 8 degrees and cloudy. Oh, 8 pa lang ngayon. Tapos cloudy. Umuulan talaga sa labas. Kanina pang umaga. Ngayon, anong oras na? Mag-alas 4 na. So, yun, tingnan natin to. Unbox natin to, mga kapobre. So, yan, puro later nga pala yung Korean nag-deliver nito. Yan, hindi naman ako Amazon Prime member, pero tinry ko kasi meron silang free trial for 1 month or 30 days. So, free siya. Tapos, maganda siya kasi ang laki ng discount kapag Prime member ko pala. Maabot minsan ng 50%. Tapos, may daily sale sila. Iba yung price niya kapag member ka at saka hindi. Mas makakatipid ka kung tutusin. Tapos monthly ang subscription niya is nasa $10, pero kung magsasubscribe ka ng 1 year, $90 yung babayaran mo. So yun, kung regular naman kayong nag-order online, especially sa Amazon, much better na magpa-member kayo sa Prime kasi yun, bukod sa free name delivery, tapos i-priority sector nila kayo, mas unahin nilang i-deliver yung mga orders ninyo. Tapos madaming discounts, malaking discounts na matitipid mo. So yun, tapos ito naman, yung seller nito mismo is yung brand mismo na kinuhanan ko, hindi siya third party seller, kaya talagang sureball na original yung nasa loob nito. So, tingnan natin mga kapobre, buksan natin kung ano naman ito. Ayan, may pangalan ko pa. Placido Katapang. Yun yung totoong pangalan. Yan. Hirap na hirap silang bigkasin yung pangalan ko. Pero ang ganda ng tunog kapag mga Canadian nagsasalita. Tunog international pati yung apelyido ko, hindi tunog matapang eh. Ang ganda nila, ang galing ng accent nila eh. So, ayan. Ano ba ito kabigat? 5 kg siya mga kapobre. Dali-dali siyang laman. Tapos ang maganda pa pala dito, hindi siya one-time payment. So, pwede mo siyang gawing plan kung gusto mo ng 3 months, 6 months, o kaya 1 year. So, pinili ko yung 1 year. Meron sila, syempre, meron silang may profit sila doon, may makukuha silang commission kapag tinasan. Kapag pagtagal ng month na babayaran mo, yun, may patong na sila doon. Pero kinuha ko 6 months lang para nasa $20 lang yung patong siya niya dun sa original price talaga nito. So hindi mo naramdaman yun kasi monthly naman i-charge sa'yo. Tsaka hindi siya biglaan talaga. So yun, tingnan natin to. So natin this coming November, alam ko meron din ko Boxing Day yun. Mas maraming discount doon. Kaso ito pinaka-birthday ko na ito sa sarili ko. Tapos discounted din siya, kaya kinuha ko na. Tapos kahapon natapos yung promotion nito. Kaya umabot pa ako kasi medyo almost 50% discount yung nabawas dito sa original price. So, iyan yung laman mga kapobre sa loob. Okay, ito kasi. Grabe, bigat pala nito. Oh my God. So, ito yung una.
Anker for Apple, Samsung, Lenovo, and more. So ito ay isang power bank. The world's #1 mobile charging brand, Anker Prime Fast Charging. So pwede mo siyang gamitin ng multi-device. Pwede sa laptop, pwede sa cellphones. Tapos meron siyang USB-C and USB-A type. Tapos 250 watts yung total na output niya. So, ang dami mong pwedeng i-charge dito ng sabay-sabay. And ang dami kong napanood na review nito and talagang puro positive yung review niya. Yan. Yun nga lang ang nakikita kong unang downside nito is mabigat. Mabigat siya. Itong kg ba to? So, hindi ito pwede nang hawakan mo lang ng kamay. Dapat meron kang casing nito. O kaya meron kang backpack kung sakaling gusto mong mag-travel na gagamitin mo siya. Mabigat siya. Ayan. May warranty pa siya ng 24 months. So, 2 years. 2 years yung warranty niya. Ayan. Ito siya. Dami ko napapanood na review nito and talagang maganda yung review nila. Mamaya buksan natin. Pakita ko sa inyo. Ito naman is power bank din. So, bakit dalawa yung kinuha kong power bank? Kasi itong isa, for sure, kung sakaling mag-out of the country ako, kaya umuwi ako ng Pilipinas, magbakasyon. So, hindi ko siya pwedeng i-hand carry. So, ito, yan, allowed siya ng mga airlines na i-hand carry mo siya. Same brand siya, mga kapobre, Anker din. Tapos, yung seller is yung ding brand na to. Pareho din siya. So, yung capacity nga lang niya, medyo mas maliit siya. 165 watts to. Tapos, pwede mo siyang dalhin sa loob ng aeroplano. So, kaya kinuha ko rin to. So, meron tayong pambahay o kaya pwede rin pag magta-travel ka, pwede mo siyang gamitin para. Pero ito nga lang, kung sakaling syempre magta-travel ka by air, ito yung allowable ng mga airlines. So, pareho lang din sila, halos mas maliit nga lang siya ng konti. Yan. Tapos ito kasi meron siyang charging dock na kasama. Ito wala. Pero may built-in na siyang USB-C and A na cable. Kasama na siya. Yan. Maya i-unbox natin, i-open natin siya isa-isa para makita nyo. Tapos ito, same brand din. So, medyo keep an eye talaga ako sa brand na to kasi ang dami na magagandang review sa kanya. So, ito naman is charging cable siya. Ito is USB Sibator USB-C siya, mga kapobre. Ayan. Number 1 talaga siya, leading siya. So, tingnan din natin maya. Ito is, what is this one? Charging port naman to. Ito, same brand. Ayan. Charger naman siya. Ito naman is travel adapter siya. So, whether nasa US ka, Australia, or nasa Middle East ka, nasa UK ka, syempre iba-iba yung mga device na ginagamit nila doon kapag mag-charge ka. So, itong adapter na to is all-in-one. Tapos, kita nyo naman, napakanipis niya. Yan. Upgrade na sila. Kasi yung iba, makakapal siya. Meron ako dito, papakita ko sa inyo. Makapal siya. So, ito very comfy to and very handy siya. Ito, charging cable pa rin to. Ito naman is USB-C to C. So, meaning to say, yung pareho niyang side is USB-C. Para silang C-type. Yan. Tignan natin sila isa-isa. So,
So, yun lang, yun pa lang. So, may dalawa pa akong hinihintay. Baka by Monday dumating siya. So, ito, empty na siya. Yan mga kapobre, unahin natin tong Anker Prime Fast Charging. Ito yung box niya. Fresh na fresh, naka-sealed pa. Intact pa yung sealed. Grabe, mabigat siya. So, sabi dito multi-device fast charging siya. Anker Prime 27,650 mAh power bank. So, kasi yung normal is 10,000 tapos may 20,000. May 25,000 pero ito kinuha ko 27,000. So, with 100 watts charging base. So, yung base niya ito, 100 watts na siya. Pwede mo siyang i-charge dito directly kapag fully charged din tong dock. So, 100 watts was fast wireless recharging siya. So, pwede siya sa, may dalawa siyang port for USB-C and then one USB port for USB-A. So, tatlo siya. Pwede mo siyang i-download din through Apple Store kung ikaw ay naka-Apple. And then sa Play Store kung ikaw ay naka-Samsung. So, pwede mo siyang i-connect doon. Try nating buksan. Kaka-excite naman to. Magandang mag-invest kayo sa mga ganito mga kapobre. Kasi hindi naman naiiwasan yung brownout. And lalo kung nasa Pilipinas kayo, grabe yung brownout, diba? Mayat. Kasi tapos ngayon ang daming mga lindol. And earthquake, tas lagi may bagyo. So, malimit, nagba-brownout. Kung may ganito kayo, maganda siya kasi kung sakaling need for emergency yung mga gadgets ninyo, mga cellphone ninyo, at least di kayo magwo-worry na malolobat siya. Tapos sa mga vlogger din, yan, katulad ko, very convenient siya kasi yan, kapag lalabas ka, yan, hindi naman pwedeng yung cellphone lang yung gamit mo na yung charge na yun na yun. Eh, minsan, nagbe-video tayo, nagbablog tayo ng matatagal, kaya kakailanganin mo talaga ng backup. Katulad nito. Mabigat siya, grabe. Mabigat siya. Ayan yung box niya. Wow. So, ito yung laman niya mismo mga kapobre. Ang bigat niya, solid talaga. Grabe. And when the power is fully depleted, screen inactive, the base charging will automatically shut off. This recharge via the USB-C port first to restore. Base charging functionally. Ito siya. Sealed na sealed talaga siya. Buksan natin ito. Solid yung bigat niya, grabe. Wow. First impression ng kulay, wow. Lalaking-lalaki yung kulay, Ayan, ito yung port niya. So, dalawa sa USB-C and isa sa USB-A. So, ito yung port. Ito yung pag-chargean mo ng dock kapag ginamit mo na yung dock. Pwede mo siya charge dito. So, wala pa akong idea kung paano to gamitin. So, designed by Anker siya. So, meron siya ditong screen. So, mamamonitor mo dito kung ilang percent na lang yung battery nito. Tapos, ito yung power button niya. Okay. Wow. I'm impressed. Lion 20 yung gamit niya. Okay.
amazing. Excited na akong gamitin to. So later, or siguro sa mga susunod kong vlogs, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So far, the design is sleek. Gusto ko yung innovation niya, ang ganda. Ayan, mabigat siya, heavy talaga siya. Siguro mga nasa ako na to 4 kg na to. Ito palang power bank itself. Mabigat siya. Tapos siya, may laman pa sa loob. Tingnan natin yung laman niya sa loob. Uy, meron pa rin tong laman. Ano to? Okay. So may kasama na siyang USB-C. Ayan, USB-C to USB-C port. So ito, magagamit natin sa aking Ray-Ban na limited edition transition lens na AI. Ayan, magagamit natin siya. So may kasama siyang USB-C. Ano to isa? Okay. May kasama rin siyang bag. Carrying bag niya. Hirap siya tanggalin. So yun. Okay. Nice. I love it. So may anchor siyang casing ng power bank. So for protection din na to. Pwede mo siyang gamitin. Nice. I love it. Package din yung binigay nila. Hindi siya basta power bank lang. So concerned din sila sa power bank kasi kung siya digital siya, hindi siya basta power bank na sasaksak mo lang, i-charge mo lang tapos yun na. Ito digital kasi to. So ang galing. Salute them for this. Amazed naman ako dito. Maya ko na lang siya ayusin. Tatagal tayo. So dito na tayo sa ito yung dock power supply niya. Tingnan natin. Alright. Ang bigat din niya. So yan, pareho din ng power bank, dalawang USB-C, isang USB-A type. So pag i-charge mo siya, pakita ko sa inyo. Grabe. So ito yung power bank, ito yung charging base niya. So pag i-charge mo siya, connect mo lang siya ganito. Magnetic siya mga kapobre. So ganun mo lang. Yan. Tapos mag-charge na siya. Galing. Amazing. I'm impressed. Maging careful lang siguro dito kasi nga ito is bubog siya, so be careful lang sa paggamit nito. Iwasan mga bagsak. Yun lang siguro nakikita ko, dapat maging cautious tayo. Pero I'm amazed really. I love it. Tapos syempre meron siyang power supply. Tingnan natin kung kasama dito. Okay.
Tapos included din dito syempre yung description sa paggamit niya, safety precautions sa paggamit niya. Tapos ito, okay, adhesive tape siya. So pwede natin siyang i-place sa table kung gusto nating nakapix siya. Kung sa bahay lang natin gagamitin, ito attach lang natin dito, tapos yun. Pero siguro hindi ko siya gagamitin kasi most of the time is nasa labas ako, so gagamitin ko siya sa labas. Okay. Tapos yan, digital din siya, so makikita natin dito kung ilang percent naman natin na i-charge tong ating Anker power bank. O yan, so mamaya tingnan natin, gamitin ko siya, tingnan natin kung nag-work. Tapos ito yung pinaka-cable niya. Okay. Okay, so yan siya. Charging cable niya para dito sa ating charging base. Okay? So yan mga kapobre. Worth it mag-invest sa mga ganito. Lalo kung nasa mga lugar ka na limit mag-brown out. Sa Pilipinas lalo na kasi tropical country tayo. So mabilis talagang mawala ng power supply, and for sure malimit. May ulan, may bagyo, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit kakailanganin mo talaga to. So nandito ako sa Canada pero nag-invest na rin ako kasi nagbabrown out din dito mga kapobre. Hindi naman siya malimit pero especially ngayong parating na winter yan. Minsan kapag marami yung usage ng electricity dito, nag-i-email yung app ko dito, yung electrical power supply namin. Nagsasabing bawasan yung gamit nito kasi no kuryente, kasi lalo taglamig, ang dami nang gumagamit ng heater, kaya talagang kwan siya, malimit magka-brown out din dito kapag winter. Kaya for safety na rin, yun na lang din, just in case lang naman, just in case. Siguro sa mga susunod kong vlog yan, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ito nga pala, ito yung lagayan pala ng bag, ng casing niya, tsaka ito yung sa cable, yung USB-C type na cable. Ganda ng brand na to, nagamit din ang dati sa Ugreen, ako naka-focus din yung Ugreen, magandang brand din siya. Pero let's try to give a shot for this brand kasi mukhang na-amaze na ako. Ngayon palang na-amaze na ako. Ang ganda yung features niya, tapos advanced na rin siya. Hindi siya yung typical na power bank na saksak mo lang tapos yun na. Ito digital. Balik ko muna sa mga kapobre para malinis tingnan ng ating vlog.
Balikan na natin to. So, matagal magagamit to. Lifetime siya. Ang ganda niya kasi pwede mo siya connect sa Bluetooth mo. Very con talaga siya. Very digital. So, yan. Ang ating Anker Prime Fast Charging with charging base. So, ito yung susunod natin mga kapobre. Ito yung mas maliit na version niya. So, 165 watts lang siya and 25 mAh siya. So, itong isa 27,650 mAh. Ito 25,000. So, may 2,650 difference ng mAh power siya. Mas maliit siya na version, mas magaan. And color black. Then may silver din ito. Ayan, pwede nyo siyang i-check sa Amazon. May silver version niya. Pero mas prefer ko yung black. Kasi siya, hindi common yung kulay na ito sa Anker brand. Kasi usually karamihan ng kanila is color gray. Pati itong isang to color siya. Dark gray na may pagka-black din. So ito siya, good naman siya for travelers. Tapos hassle free siya kasi kapag nasa airline ka, i-allowed siya ng mga airline company na magamit mo. Ayan siya. I-unbox natin mga kapobre. So, compatible siya with iPhone 16, 15, 14, 13, 12, and SE series. So, ang gamit ko is iPhone 13, so compatible siya. Pati sa Samsung S24, S23 series, and Google Pixel 8 to 7 pwede siya. Sa Chromebook and MacBook Air pwede siya. MacBook Pro magagamit din siya. So, ang ganda rin ng reviews dito. Yan, napanood ko rin. Ito yung una ko actually agad nakita sa mga vlogger. Yan, ito yung isa sa mga pinaka-recommended nila talaga na power bank. So, high power multi-device charging siya. Hindi lang siya sa phone pwede. Sa laptop pwede rin siya. Yan, 100 watts single port fast charging. Charge for device simultaneously. So, pwede siyang 4 na device sabay-sabay. Kaya niya. Galing. High resolution display also and na rin siya. High-tech na rin siya kasi makikita mo na rin sa kanya yung battery percentage niya. Kung meron, kung ilan na lang. Yan. So, upgraded na rin siya. Very techy na rin siya. So, tingnan natin. Unbox natin siya. Nakasealed pa siya talaga. Oh. Buksan natin. Alright. And then the other side. Okay. Kasi lahat yung open. Alright. So yan mga kapobre. Wow. Mas light siya. And mas handy siya. Tapos may built-in na siya na USB-C type. Tapos at the same time, pwede siyang maging handle din niya. Galing. Wow. Amazing. Wow. So yan, makikita nyo. Yan siya. Pwede mo siyang i-directa. Na-charge gamit to. Yan. Tapos balik mo lang siya.
Pwede siya maging handle. Galing. I'm amazed. I'm impressed. Wow. So, dalawa yung pwede mo i-charge dito. USB-A and USB-C type. 165 watts siya mga kapobre. Yan. Digital din yung harap niya. Anker brand of course. Wow. I'm impressed. 25,000 mAh siya. Wow. Galing naman nito. Ito yung power button niya. Wow, I'm impressed. Ganyan siya, oh. Tapos, meron din dito cord. Wow. I'm impressed naman. Galing. Magnetic din siya mga kapobre. Yan. Tapos, yun siya. Very flexible yung cable niya. Yan. Galing. I'm impressed. So yan, makikita mo yung percentage niya. Galing naman. May logo pa siya. Wow. I'm impressed with this one. Galing. Wow. Worth it siya. Ganda ng power bank na to. Wow. I'm impressed. Very elegant siyang tingnan mga kapobre. Ganda. I'm impressed. Tingnan natin kung ano yung kasama niya. Kung may kasama pa ba siya dito. Okay. So may kasama din siyang bag mga kapobre. So ito yung casing naman niya. Alright. Galing. I'm impressed. I'm impressed. Galing naman niya. Ito nga naman. Itong box na lang ito. Wow. So genius naman mag-invent nito. Ang galing. Galing ng idea. So kailangan ko lang dito bilang ko siya ng casing niya for safety na rin, diba? Pero ang galing. I'm impressed. Amazing. So ito yung smaller version ng Anker natin. Ayan. And then dito na tayo sa adapter. Series 5 siya mga kapobre. Ayan. Talagang the world's number 1 siya. So leading talaga siya. Ang dami ng bumibili talaga nito. So this one is made in Vietnam. So, tingnan natin. Ganda na pagkakasil ko. Ayan, open natin ulit.
Ang liit lang dito. Wow. So thin. Pero ang dami mong pwedeng gamitan dito. So, ayan. Kung magta-travel ka sa iba't ibang bansa, magagamit mo talaga siya. So, ayan. Pag dito yan sa Canada tsaka sa US. Galing ha. Tapos to. Yes. Yan. Alam ko usually sukan to sa Middle East, sa Dubai. Yan. 3 yung port dun eh. Galing. Impress. Okay. Tapos itong isa. Ito kapag nasa UK ka. Galing. Diba? Okay. Tapos meron siyang dalawang USB-C type. USB-A, sorry. Tapos yan yung brand, Anchor. Pwede mo isaksak din dito. Tsaka ang nipis niya. Galing. So yan, may label naman siya, makikita mo kung US or Australia, and then this one is UK. Galing. Ayun, tapos ito yung sa USB-C type. Nipis niya pati. Ayun, kasi yung ginagamit ko dito, USB. Ito yung ginagamit ko dito. Ayan. Ang kapal niya dito. Over dito. So, super nipis. Ito, very ideal to sa mga traveler talaga, mga gamit talaga to. May isa pa akong version nito, kulay puti naman. Yun yung hinihintay ko pang dumating. Ayan, medyo na late lang siya. I'm impressed, ang galing. Balik muna natin. Pero legit siya talaga. Nakaka-amaze. Itong ganitong adapter talaga na all-in-one siya. Galing. Hindi ko expect na ganito siya kanipis in person. Mas manipis pa pala siya. Tapos ito is Anchor USB-A to USB-C. So yan. Kasi bala kong bumili ng action camera. So ideally magagamit ko tong mga to. Kaya kinuha ko na rin. Isang kuhanan na lang. So open natin. Naka-close pa siya. I'm impressed with this brand. Galing ng production na ito. So gaano siya kahaba? 10 feet siya, if I'm not mistaken. Yan siya. Oh my god, dalawa pala siya. Isa lang yung in-order ko. Ano to? By mistake ba nila ito naibigay? Dalawa siya. Wow. Galing. Well, thank you, Anchor. Isa lang yung in-order ko nito pero dalawa yung dumating. Oh. From USB-A to USB-C. Ayan. Kasi karamihan ng gadgets, especially iPhone, naka USB-C type sila. Oh, ang galing naman. Dalawa siya. Isa lang talaga in-order ko. Anyway, thank you. So, 10 feet yung in-order ko nito. Amazing. I'm impressed. Ang galing. Ang galing, ang galing. Ayan, tapos meron pa siyang
Ano naman ito? Impress naman ako. Para kapag yung cable natin sinasara natin, hindi siya madaming tingnan. Para malinis tingnan. So may kasama rin siyang pinaka-pin niya. Galing, impress talaga ako. Isa lang yung in-order ko pero dalawa yung dumating. Galing oh. O yan. Ayan. Ayos naman. Tingnan natin yung isa kung dalawa din ba siya. Impress ako ha. Isa lang talaga yung in-order ko mga kapobre. Bakit dalawa yung dumating? Nabigla naman ako doon. Hindi ko may nakamit. Open. Yun. That's amazing. So ito yung last. Ito naman is from USB-C to C. So pareho siya ng beginning and end port niya. Parehong USB-C type. So buksan na rin natin to. Tingnan natin baka dalawa rin siya. Oh my God, dalawa din siya. Wow. What happened, Bella? Galing. And Anchor brand pa rin. Ito naman USB-C to USB-C. So, pareho siya. I'm impressed. Ang galing. Wow. Kaya naging tupak nga siya. Isa lang yung in-order ko eh. Kakamiss naman. Yan siya mga kapobre. So yan mga kapobre ang ating unboxing for today. Yan. So siguro sa mga susunod kong vlog, pakita ko sa inyo kung paano ko to gagamitin. Tingnan natin kung fully functional ba siya. Yan. Pero aesthetically, nagaganda na ako sa kanya. Very innovative siya and very luxurious tingnan siya. Very elegant. So yun lang muna ang ating vlog for today mga kapobre.
See you all sa mga susunod kong pang vlogs. If nagustuhan nyo tong vlog na to, please like and subscribe na rin sa aking channel. Thank you so much. Bye-bye.